Grabe ang ginawa ng Ginebra sa final quarter. Mamaw si Stephen Holt. Napamura na lang si Coach Cheng Giao. May twice to beat advantage ng Barangay Ginebra. So last and final game ngayong elimination round, Barangay Ginebra kontra sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Will to start a quarter, kumana agad ng mid-range jumper si Scottie Thompson na nasundan pa ng in-transition Scottie to Troy Rosario connection. After nyan, mainit na kumana rin agad ng parehong 6 points si Japit Aguilar at Jamie Malonzo. Napa-flex pa si Jamie sa kanyang end 1 at bumalo agad ang labang ng Jin King sa 8 points. Sa kabila naman, agang binuhat ni Adrian Nocum ang Rain or Shine sa kanyang early 9 points, kaso walang katulong si Nocum. Under 4 minutes, Stephen Holt kumana na rin beyond the arc at dito na magabigla ang lamang sa double digit. Back to back yan para kay Stephen Holt na so far meron ng 10 points tulad ni Jamie Malonzo. Natapos ang unang quarter, abante ng 11 points ang Ginebra, 32-21. Second quarter, sa sobrang alat ng Rain or Shine, pati itong wide open layup ni Mamuyak nagmintis. Masama pat nagresulta pa yan sa first 3-pointer ni RJ Abarientos. Hindi lang isa, dinalawa pa yan ni RJ back to back. Pero matapos yan, finally nagkaroon ng bawi ang Rain or Shine. Mainit na kumana ng 3 straight 3-pointers si Anton Asisto. Natuluyang nagbaba na lang sa single digit ng Jin Kings, 40-32. Nakatikim pa ng agnat ang referee kay Coach Cheng Giao. After nyan, to the rescue naman agad si Jamie Malonzo sa kanyang another 3-pointer. Kaso nagtuloy-tuloy pa ang counter run ng Rain or Shine at dahil sa tres na to ni Karakut, natunaw ng double digit lead sa dalawa. Anyari sa Ginebra, nakahabol bigla ang Rain or Shine, 43-45. Halftime, another milestone na naman ang inaward kay Scottie Thompson with 1,000 career offensive rebounds. Problema nga lang dahil nakuha agad ng Rain or Shine ang kanilang first taste of the lead sa pagbubukas ng third period. Kaya naman dito napastep up agad si Troy Rosario sa painted area. Kaso natawagan naman ng flagrant foul penalty 1 si Troy nang mabigyan ng siko itong si Gian Mamuyak. After nyan, Santi Santillan kumana pa ng back-to-back 3-pointer to take the lead again, 63-61. Pero eto, to the rescue na naman si Stephen Holt na kumana na naman ng another 5 straight points with already 21 points at 9 rebounds. Naalibre pa si Japit Aguilar sa kanyang two-handed dunk. Well, dahil sa minira na nagawa ng Ginebra natapos ang third quarter, umabante ulit ang Jin Kings ng 7 points, 74-67. Fourth and final quarter, Jason David nagparamdam na rin sa kanyang first 3-pointer na nasundan pa ulit ng isa mula na naman kay Stephen Holt. Huge 8-0 run agad ang ginawa ng Ginebra sa final quarter at dito na ulit ang tambak sa 15 points. Hindi pa natapos dyan dahil pati si Ben Adamos off the bench na itala na rin ang kanyang unang basket. Anyari, under 8 minutes, another 3-pointer for Stephen Holt na naman mukhang di nakapagbaon ng payong ang Rain or Shine. Literal na grabe ang ginawa ng Ginebra sa final quarter. Another 3-pointer for Jason David at dito na magapa sa 20 plus points ang tambak. Well, dahil dyan sa uli, panalo ang Ginebra at makukuha nilang twice to beat advantage. Makakalaban ng Fiber Xers habang ang Rain or Shine lalagapak sa number 7 pero ang kalaban nila ay NLEX Road Warriors.